Magandang gabi muli sa ating mga tagapakinig. Sa debating pong ito, patutunayan ko na ang OSAS o once saved, always saved ay hindi turo ng Diyos, kundi ito ay turo ng demonyo. Ang OSAS ay hindi ito ayon sa Biblia at lalong hindi makatarungan. At para patunayan yan, may 5 akong simpleng argumento. Number 1, kung totoo ang OSAS, mas lalong ligtas ang SDA kaysa OSASin. Bakit kamo? Kasi sinasabi ng OSAS, kahit daw magnakaw, mambabae at magsinungaling, ligtas pa rin daw. Kung ligtas kayo mga OSASin, kahit labagin ang Diyos, di mas lalong ligtas kami. Bakit? Kasi sumusunod kami sa Diyos. Alam nga namang mas iligtas pa ng Diyos ang mga swail kaysa mga masunurin sa Diyos, di ba? Ibig nyo bang sabihin ang swail ang dadalhin sa langit at ang masunurin sa Diyos ang maimpyerno? Naku po, katawa-tawa po yon. Nakakatawang aral po yon. Baliktad na ang mundo, pastor, pag ganyan. Oh. Ano ba sabi ng Biblia sa mga masunurin? Tignan po ninyo, Revelation 14:12. Sabi, narito ang pagtitiis ng mga banal, ang mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Kaya malinaw sa talata pa lang, inilalarawan na ang mga gawain ng banal. Sila ay masunurin sa utos ng Diyos. Itong OSAS, anong ginagawa nila? Mantakin nyo, ituro pa naman nila na kahit daw labagin ang Diyos, ligtas pa rin. Oh, malayo ho yan sa Apokalipsis 14:12 na ating binabasa. Number 2, kung totoo ang OSAS, kung totoo ang OSAS, ang SDA ang unang maliligtas kaysa OSASin. Bakit kaya nyo? Kasi sabi ni Erwin de la Cruz, okay lang daw magtira ng isang unconfessed sin, ligtas pa rin daw. Oh, kung maliligtas ang nagtira ng isang unconfessed sin, di mas lalong maliligtas ang SDA. Bakit? Kasi lahat kinumpisal namin sa Diyos at hindi kami nagtira ng kahit isa. Alangan naman yung nagtira ng isang unconfessed sin ang maliligtas, tapos yung nag-confess ng lahat-lahat ng kanyang kasalanan sa Diyos, yung pang maimpyerno, di ba? Naku po, loko-loko ang Diyos mo, Erwin, pag ganyan. Ano ba sabi ng Diyos tungkol sa nagtira ng isang unconfessed sin? Tignan po ninyo. Roma 4:7, mapalad yaong mga pinatawad ang mga kasamaan at tinakpan ang mga kasalanan. Ang matatakpan lang pala ay ang kasalanang pinatawad. Ulitin ko ha, ang matatakpan lang pala ay ang kasalanang pinatawad. Paano ba tayo pinapatawad? Basa, tingnan natin. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya paano ba matatakpan, Erwin? Kung nagtira ka ng isang unconfessed sin, nako, baka butas ang robe of righteousness na suot mo. Ayan, no? Number 3, kung totoo ang OSAS, unang maliligtas siyempre ang SDA kaysa OSASin. Bakit? Kung totoo ang OSAS, unang maliligtas ang SDA kaysa OSASin. Bakit? Kasi ayon sa OSAS, ang Diyos lang daw ang pipili kung sino ang maliligtas. Ayon sa kanila, Diyos lang daw ang pipili kung sino ang maliligtas. Sa makatwid, hindi alam ng mga OSAS kung napili sila o hindi. Ngayon, paano kung ang pinili ng Diyos ay mga SDA at hindi kayo? Yari na. Di ba? Yari na. Paano yan? Kung SDA ang napili, hindi kayo. Paano yan? Samantalang kayo may OSAS nga kayo, pero kung di pala kayo pinili, impyerno pa rin ang bagsak. Kaya ang nakakatawa rito mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan, malas. Malas. Kasi yung nagtuturo na ang Diyos lang ang pipili, paano kung hindi sila ang napili? Kami pa ang napili. Lalabas, 50-50 ang inyong kaligtasan. Ang inyong kaligtasan ay parang loto. Hindi nyo alam kung anong numero ang tatama. Hindi na yan salvation by grace, kundi salvation by toss coin. Ito, toss coin, no? Ito yung salvation ninyo. Tao o ibon? Pag tao, ligtas. Ibon, no? Ibig sabihin hindi ligtas. Kaya ang kapalaran ng mga OSASin, nakabatay sa toss coin. Parang toss coin. Hindi nyo alam kung kayo ba ay napili ng Diyos o hindi. Kasi Diyos lang kanyo ang nakakaalam eh. Pag sinabi nyo alam nyo, para kayong marites niyan. Para kayong marites niyan. Paano nyo nalaman? Siguro marites. Ayan. Number 4. Kung totoo ang OSAS, kung totoo mas unang maliligtas ang SDA kaysa OSASin. Bakit? Kasi ang OSAS nagtuturo ng faith alone.
Kung maliligtas ang faith alone, edi mas lalong maliligtas ang faith with works, di ba? Tama. Alam nga namang mas impirlihin pa ng Diyos ang faith with works kaysa faith alone, di ba? Oh, alam niyo ba mga kababayan, ang salitang faith alone ay isang beses lang ginamit sa Biblia. Oh, isang beses lang ho yan. At ganito pa ang pagkakasabi, James 2:24. You see that a person is considered righteous by what they do and not by faith alone. Makita ninyo, yung salitang faith alone, isang beses na nga lang ginamit, hindi pa pumabor sa mga usasin. Oh, sa SDA kumampi, bakit? Because faith, because true faith is with works. James 2:20. Faith without works is dead. Last. Kung totoo ang OSAS, mas mauunang maliligtas ang SDA. Oh, sana nga no, kung totoong OSAS ano. Kaso hindi eh. Sana nga totoo kasi pagka totoo talaga OSAS, mauuna sa kaligtasan ng SDA. Oh, sana nga totoo, kaso hindi eh. Kung totoo ang OSAS, mas mauunang maliligtas ang SDA kaysa OSASin. Bakit? Kasi ayon sa OSAS, maliligtas daw sila sa biyaya kahit walang free will. Oh, parang sa pilitang iniligtas, wala nang choice. Sabi nga nung kakilala kong atheist, kahit daw iligtas pa sila ng Diyos, ayaw nila sa Diyos. Pag nagkataon sa langit rambulan, magkasama yung may gusto sa Diyos at ayaw sa Diyos. Oh, magkarambulan. Bakit? Bakit? Kasi nga, pipili ang Diyos hindi base sa gusto ng tao. Kasi sa Seventh-day Adventist mga kasama, lahat po kasi 100% gustong iligtas ng Diyos. Tito 2:11 at napakita ang biyaya ng Diyos. Kanino? Sa lahat ng mga tao. Kaya kung napakita ang biyaya ng Diyos, huwag mong titigan lang, walang mangyayari. Huwag mong titigan, kundi sampalatayanan mo. Sa bakatwid, anyone, sino man ang sasampalataya, siyang maliligtas. John 3:16. Kaya, malinaw mga kababayan ko, sa Diyos ba ang OSAS? Very obvious na hindi. Kasi ang OSAS ay sa demonyo. Hindi ito ayon sa banal na kasulatan. Hindi ito makatarungan. Lalong hindi ito naglalapit ng tao sa kabanalan. Ang tunay na ligtas ay may pananampalataya kay Kristo, tumutupad ng kanyang utos at nananatili hanggang wakas. Kaya ang tanong ko sa inyo mga kababayan, saan kayo lulugar? Sa swail o sa masunurin? Sa tapat o sa palusot? Sa Diyos o sa doktrina ng demonyo? Muli, magandang gabi po sa inyo. Yun lamang po. Salamat po, Brother Rasha. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative mga kapatid. So dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. Pastor Jeramil ng Gold, 7 minutes para sa iyo bro. Your time start now. Unang tanong ko bro, Bobby. Pakta natin ay ang Ay, bro, choppy pa ulit. Anak ko. Bro, time stop muna bro. Time stop muna, wait lang. Bro Bobby, hello? Nadidinig mo ba? Oo, pero si hindi si Kwan, medyo putol-putol lang. Pwedeng pa-time stop lang muna. Naka-time stop to. Okay, sige. Ganito. Ako, ito. Pwede bang mag-reconnect si Bro Bobby? End ka muna dito, Bro Bobby. Hindi. Okay na kayo na. Sige, nung nagsumagot si Kwan. Okay na. Yun lang, yung pag-enter lang kanila, garalga tapos tumuloy-tuloy naman na. Sige. Sige, try mo nga lang ulit. Okay, proceed lang, brother. So, okay. Dahil ang paksa natin, Bro Bobby, ang usas ay hindi sa Diyos. So, ito yung unang tanong ko. Gusto ba ng Diyos na ang tao ay maligtas at manatiling ligtas magpakailanman? Gusto ng Diyos o hindi? Gusto ng Diyos dahil mahal niya ang lahat. Kaya kung Diyos lang po ang tatanungin natin, gusto niyo lahat maligtas eh. Pero merong sadyang ayaw. Meron talaga sadyang ayaw. Juan 5:39-40. Ang sabi roon, salisikin ninyo sa aklat ng kautusan, sa kautusan kung iniisip ninyo na kayo'y mayroong buhay ng walang hanggan, ngunit ayaw kayo. Kaya merong ayaw talaga eh. Okay, Bro gusto Bobby. yun pa ng Diyos. Okay, Bro Bobby, next question. Dahil sabi mo, gusto pala ng Diyos na ang tao ay maligtas at manatiling ligtas magpakailanman. So, ibig sabihin, yung osas ay sa Diyos? Hindi. Kasi sa osas, walang kondisyon eh. Ang Diyos meron eh. Unang Korinto 15:2. Sa magitan nito ay ligtas kayo. Kung, meron kondisyon eh. Kung mananatili kayo sa aral. Yun sa salita ng Diyos. Kung mananatili. Pero pagka hindi, malas. Malas pag hindi. Okay bro, dahil agree ka na ang gusto ng Diyos na ang tao ay maligtas at manatiling ligtas magpakailanman. So, yung unang punto mo kanina, kung mas lalong ligtas ang SDA dahil sumusunod sila sa kautusan, sigurado ka na ba dito bro, na kayo ay manatiling ligtas na dahil sumusunod kayo sa kautusan? Kung ako tatanungin mo personally,
aba, syempre, hindi ko bibitawan yung kaligtasan na ibinigay sa akin ng Diyos. Paninindigan ko yan. Paninindigan ko talaga yan. Kasi ang sabi sa aklat ng Mateo 24:13, ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Eh paano kung sa kalagitnaan, ha? Napuyat. Okay, Oh. next question bro, dahil sabi mo, agree Mm. ka na ang gusto ng Diyos na ang tao ay maligtas at manatiling ligtas magpakailanman. Sabi mo, gusto ng Diyos. Oo. Dito sa unconfessed sin mo bro, Ah. sabi mo, kasi kung may isang unconfessed sin, Ah. hindi naligtas. Tama po ba? So ikaw bro, Bobby, nakakasala ka pa ba o hindi na? Abay, nagkakasala ko, pero pinagsisisihan ko at pinagtatapat ko sa Diyos. Lahat. Unang Juan 1:9. Kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan, tapat at banal siyang patatawarin ka at lilinisin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan. O, ayan po. So, ikaw bro Bobby, ay Oh. totoo ba na siguradong makapunta ka na sa langit? Base sa aking pananampalataya, ako'y sigurado, sure na sure talaga. Kasi ang sabi sa aklat ng 1 Korinto 15:2, sa pamamagitan nito'y ligtas kayo kung mananatili tayo sa aral ng Diyos. Ayun. Okay. Pero kung hindi, ay di malas. Tsaka ikalawa pa. Ay, next question na ba? Sige. Okay. Next question, bro Bobby. Dahil sabi mo dito, sa Romans 4:7, ginamit mo kanina, yung kasalanan dito ay babayaran or tatabunan. Ang tinutukoy ba sa Romans 4:7 ay mga ligtas na yung babayaran yung kasalanan? Romans, sa lahat, babalik ako sa mo. Nilatag mo yan kanina. Time's up muna, bro. Sa lahat. Teka. Ang mo ay Roman yun? Teka, so ganito, wait lang para hindi tayo mabaliktad. Nakita ko na. Sige. Bro, tumawag ka ng moderator pag magka-clarify ka ha para hindi sorry. bumabaliktad kasi si Brother Jeramil talaga ngayon yung magtatanong. So Bro Jeramil, paulit yung tanong mo tapos tingnan natin. Okay, sabi Time stop yan. Okay, yung paksa kasi natin, kasi agree ka na ang gusto ng Diyos na ang tao ay maligtas at ligtas magpakailanman. Wala na tayong problema doon, no? So, Okay, sige. Okay. Sa Romans 4:7, Okay. yung nilatag mo, sabi... Ay, pakilat na napuputol. Putol. Time's up muna, bro, Rasha. Sige. Sabi diyan sa Romans 4:7, sabi diyan kasi tatabunan yung kasalanan. Ibig mo bang sabihin ang tinutukoy diyan ay yung ligtas na natatabunan? Ay, opo, ligtas na. Pinatawad na nga sila eh. Pinatawad do sila. Pinatawad na ho ito eh. Kaya sabi mapalad mapalad yaong pinatawad ang mga kasalanan. Ibig sabihin nasa kalagayang ligtas siya. At tinakpan ang mga kasalanan. Ibig sabihin, tinakpan na ng Diyos yung kanyang kasalanang pinatawad. Okay. Malinaw na yun, bro. Malinaw. Thank you, bro. Thank you. Ano ba yung pinamamalian mo sa paksa na to, bro? Yung Calvinism na usas? Tama o mali? Yung pinamamalian ko, hindi ako familiar sa mga termino ninyo na Calvinism, Hindi ako familiar diyan, Yung pinamamalian ko lang yung mga binanggit ko kanina, Lima yun eh. Ngayon, yung Calvinism na sabi mo, hindi ko alam kung ikaw ba yan o ano ba yan, Hindi ako sure, bro, ha. Hindi ako sure kung ano bang klaseng Calvinism ka. Ikaw, bro, Bobby, kasi sigurado ka na naligtas. Ano ang merong kaligtasan ka? Eternal o temporary? Ay, naniniwala ako, eternal, pero conditional. Okay. So, ibig sabihin yan, may eternal salvation ka na ngayon. Tama? Yes, meron. Naniniwala ko yan. Yan ang sinasampalatayan ako. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Ama sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, eternal. So, ayon sa nilatag mo, bro, na John 3:16, ikaw yung ligtas na hindi na mawala. Aba, kung hindi ako bibitaw. Kaya ang sabi sa 1 Corinthians 15:2, sa pamamagitan nito iligtas kayo kung may kondisyon. Kung may kondisyon. Okay. Wala namang sinasabi ang Biblia na walang kondisyon. May kondisyon. Kailan ba matatapos ang eternal? Walang katapusan yung eternal nga eh, di ba? Okay. Walang katapusan yung eternal. So, kasi ibig sabihin, bro, ikaw ngayon ay may kaligtasan na walang katapusan. Yes, eternal 'yun. Bagamat mamamatay ako, mabubuhay ako. Eternal 'yun. Thank you. Wala naman kaming doktrina na temporary eh. Wala naman eh. Okay, thank you, bro, sa pag-amin So, salamat bro, salamat. Okay. Next, tama ba na ang kaligtasan mo ay hindi? Time. 7 minutes. Kung gusto niyo po mapanood ang full video ng debate, bisitahin niyo po ang ating YouTube channel at doon niyo makikita at mapapanood ang full video ng debating inyong napanood sa ngayon.